Welcome back po sa Agree sa Agree. Ngayong episode, mukha kaming banda naman ngayon sa dami ng gitara. Dati pong magkabanda since high school pa ang ating very young couple na ngayon naman ay nagnegosyo, nagsimula sa hydroponics, nagsawa sa salad, kaya nagkaroon ng innovation. Ginawa po nilang lettuce chips ang kanilang mga produkto or produce sa kanilang hydroponics. At ngayon naman, nakikilala, sumisikat, dumadami ang umu-order. So, pakinggan niyo po ang kanilang pagbabahagi, ang kanilang pangalan, si Ma'am Mary po. Ma'am Mary, at siyempre si Sir Gio. Gio. Yan, si Gio ay dati daw pong gitarista or hanggang ngayon, nakikita niyo naman ng ebidensya at ang kanilang anak na pogi ipinangalan sa Fender. Stratocaster ba? Stratocaster po. Ayun. So, napakagaling po ng kanilang negosyo ngayon at syempre, very inspiring, no? Sila po ay nakapag-resign na or nag-full-time na sa kanilang negosyo nang dahil po sa lettuce. So, ang lettuce na sikat at medyo gas-gas na siguro sa marami, puro na lang hydroponics, kaya ngayon naman ay nagkaroon sila ng innovation na isang produktong pumapatok, dumadami ng nagbebenta, maraming gustong maging reseller. Tangkilikin po ninyo ang maraming produkto ng ating mga farmers or mga young innovators na patuloy na nagbibigay ng panibagong option, panibago sa inyong panlasa katulad ng lettuce chips. So pakinggan niyo po ang kanilang pagbabahagi. Kilalanin natin si Mary and Gio dito sa Agree sa Agree. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Gio Coronado at ang aking wife po na si Mary Rose Coronado po. Kami po ang gumagawa ng lettuce chips po by Project Green. Nagsimula po kami, ang tinda lang po talaga namin ay mga salad, mga Chili garlic, yun chili po, oil. doon po talaga kami nagsimula. Nagbigasan din po pala kami. Medyo hindi namin nakuha, parang hindi namin gusto kasi tinry lang po namin eh. Last year, nagtayo po kami ng greenhouse. Bali, yung lettuce po namin, hydroponically grown po siya. Dumaan po sa pagiging negi or bansot po. So dati, salad lang po ng salad yung ginagawa namin sa mga nababansot or naninegi na mga lettuce. So nag-isip po siya ng other ways naman po para hindi masayang yung maliliit na lettuce. Bali, nagsimula po kami. Buntis po siya nun eh. Tapos, ginigising ko siya ng madaling araw. May naisip ako na, sabi ko, why not gawin nating chips naman yung lettuce? Sayang po yung maliliit na lettuce na napoproduce namin. Minsan, yung mga hindi na namin binebenta, self-consume na lang ginagawa namin. Salad. Kumain na kami sa salad. Ngayon, sabi ko, sige nga, try natin na yung mga maliliit natin na lettuce, gawin nating lettuce chips. Total, may malunggay chips naman, meron namang kangkong chips. Why not try natin lettuce chips? Una po, hindi naman siya perfect pa. Minsan makapal pa, minsan sala pa yung prito. Parang tinapay. Parang tinapay. Ayun po. Yun po kami nagsimula. Pero nung na-perfect po namin, pinatikim po agad namin sa resident po ng Nagcarlan. Doon na po nagsimula na bumili sila na di po na inaasahan na 1 week lang, marami na pong bibili. Hanggang nagkaroon na po ng resellers sa Los Baños, Calamba, even po sa Marikina meron na din po. And Sa Pasig. Nung una po, kami lang pong dalawa talaga. Ang ginawa po kasi namin, simula, humingi po muna kami ng mga lettuce na reject. Kasi po, yung lettuce po namin, hindi pa siya ganun kalaki. Humingi lang po kami ng sample na mga bansot, yung mga maliliit na lettuce. Nagsimula po kami 20 pieces, nasa ganun lang. Nung una po, hindi po sila naniniwala na lettuce talaga yung ginagamit namin. Pagkakain po sila, tinitingnan po talaga, lettuce ba talaga to? Kasi ngayon po ang uso ay kangkong chips and malunggay. So, sobrang bago po sa ano nila, panlasa at sa pandinig po yung lettuce chips. Hanggang sa nakilala na po na kumukuha na po kami sa Nagcarlan ngayon ng lettuce kasi yung greenhouse po namin, kinukulang na po kami ng supply. 150 something lang po yung napoproduce namin na lettuce. Ilang days lang po may umu-order na naman. Manual pa po yung gamit namin, wala pa po kami machine. Opo. Yung talagang rolling pin pa. Kaya Inaabot ng madaling inaabot po kami ng gabi.
madaling araw para lang po mapanipis yung chips namin. Nung una po kasi makapal pa talaga yung produce namin. Nung na-perfect po namin, saka po kami umorder ng mga packaging. Dati po, plastic lang po yung ginagawa namin na pang-deliver. Ngayon po, ano na po kami ng box para po mas presentable siya. Kasi 50 na po ang minimum sa amin, minsan 40 kada isang sinusupplyan po namin. Sa ngayon, planning po kami i-improve yung packaging namin. Kasi sa ngayon, ano lang, sticker lang siya and then yung pouch lang. Planning kami na mag-invest na dun sa diretso print na dun sa packaging. Kumukonsumo din ng oras yung pag-cut ng sticker, pagdikit dun sa pinaka-packaging namin. Medyo sayang din sa oras. Kung meron kami ng diretso print sa packaging, tingin namin mas mapapabilis kami ng production. Para sa amin, mas healthy po siya. Made from lettuce. Tsaka hydroponically grown po yung lettuce namin. Wala po siyang pesticide. Pero hinuhugasan pa rin po namin kasi nasa labas po siya ng nasa greenhouse po siya. Pero other than that, wala na po kaming process na ginagawa. Mga bata, gugustuhan po nila kahit matanda. Kasi hindi po masyadong maalat. Sakto lang po daw ang lasa. Kahit yung classic lang po. Ako lagi pong nakupit ng chips. Ang nangyayari po, yung panganay ko si John Fender po. Kada magpiprito na po ako, kakatok na po yung, Daddy, may lettuce chips ka? Hihingi na yun. Pag minsan kasi, sakto na yung timbang, naaawa naman ako hindi bigyan. So, bibigyan ko na siya ng isang pack para, sige, punta ka na sa kwarto muna. Cheese flavor favorite. Cheese kasi yung favorite niya. Para sa amin kasi sa business, hindi talaga titigil lang sa patuloy kaming discover ng bagong flavor, ng May mga nagre-request po kasi ng mga bagong flavor sa product namin. We have classic, cheese, and sour cream barbecue. Ang nire-request sa amin, spicy cheese, salted egg. Mula sa farm, i-harvest namin, hugasan namin, tapos i-chop ng maliliit hanggang sa maging pino. Hindi naman masyado maliliit. Kasi para kita pa rin siya dun sa dough natin. Tapos yung gloves nyo, food grade siya. So, hindi siya pwedeng ilagay na lang sa isang shredder or like a blender. Minsan po kasi naduduro po masyado. Lumalabas na po yung batas. I see. Pagkatapos pong gayatin ni Mrs. ng maliliit na pieces yung lettuce natin, gagawin na po natin siyang dough, which is ready-made na po namin na dough. I-flatten na po natin siya para maging chips. May machine na pang flat. Ito yung ginagamit namin sa ngayon na medyo maliit pa. Ngayon yung dough, nire-rest muna namin ng ilang minutes. Kasi ang ginagawa namin, sa isang araw, puro dough muna yung ginagawa namin. Tomorrow naman, puro chips naman yung gagawin namin. Paggawa ng dough, flatten na po namin yung dough hanggang sa maging lettuce chips na po siya. Investment din sa machine. Itong machine nakuha namin sa online lang din. Nasa 3,000 to 3,500 yata ang pagkakatanda ko. So bakit hindi masyadong maliliit? Minsan po kasi pag sa deliver po namin, minsan tulad po nung naglalamog kami sa Pasig, medyo na durog po nung rider. Kung medyo malalaki yung namin, kahit medyo madurog siya, malalaki pa rin. So
So hanggang ano oras kayo inaabot pag naggagawa kayo ng ganito? Minsan mas gusto namin gumawa ng gabi, parang mas mas tahimik, mas payapa gumawa ng Minsan naabot kami ng 12 or 1 AM. Kaming dalawa. Minsan gigisingin ko na lang yan. Pag okay na, naluto ko na. I-pack mo na. Okay, so anong next step natin after? Bali, i-fried na po natin siya. Which is na preheat mo na yung Na-preheat ko na yung ating kalan. Magka-classmate kami nung high school. Tsaka niligawan niya ako. Niligawan niya. Until college. Sa Laguna State Polytechnic University, sa San Pablo. Naging mag-classmate kami ilang ng sem na. architectural drafting. Nung second year, nag-shift ako na BS Psychology, naiwan siya sa architectural drafting. Dati kong work ay cashier po ako sa Mercury Drug. 8 years. Masakit din, pero mas napabuti ang mga kids ko nung umalis ako kasi nagkaroon din ako ng time nga sa kanila, mag-alaga dun sa baby. Unlike dati na meron pa kaming tiga-alaga na hindi full-time talaga. Dati ako sa construction, may ninong ako dating pinasukan na contractor. Ako yung nagdi-design ng bahay, tsaka nagpaplano ng bahay. May kasama kami mga engineer, architect. Nung pandemic, apektado lahat kasi pag walang project yung boss ko, so wala din ako. Halos nasa 3 years po, umalis po muna ako doon sa boss ko dati. Nung pandemic kasi, halos wala nagpapagawa ng bahay, wala nagpapadesign. Nagsarili muna ako. Ngayon, nagpi-freelance drawing ako. Interior, exterior design. So ngayon, ipiprito na natin yung finlatin natin na dough. Ilang seconds lang siya? Bali ang pag po naghiwa-hiwalay na siya, nilalaksan na po namin yung apoy. Tapos hantayin lang po bago po mag-golden brown. Tapos i-drain po natin, tapos papalamigin. Tapos ready to pack na po siya. Nagka-project kasi ako ng greenhouse. Nagtayo kami ng greenhouse sa Nagcarlan. Natuwa ako sa hydroponics. Kung paano gumagana yung hydroponics, sabi ko, sige try natin. Nagbuo kami ng backdoor na greenhouse. Maliit lang, nagtry lang kami ng backdoor. Dati po sa kusina lang po talaga kami naggagawa. Sa kusina po ng bahay. Hanggang sa yung maliit po namin bodega, ginawa na po namin production area para madami-dami na po kami magawa. Nung ginawa po namin to, halos konti lang naman po yung nirenovate namin. Paint lang tsaka kusina and kisame. Siguro gumastos po kami ng mga 15,000 para po ma-renovate po ng kahit papano. So, ang plano ay magiging dalawa na ang production area namin na dati naming bigasan, gagawin na din naming production area which is 49 square meter. Next po natin, ipapak na po natin siya sa packaging po namin. Okay. So may sinabi ka kanina pag masyado pang mainit, anong mangyayari sa Pag mainit, hindi pa siya crunchy. Ngayon, habang lumalamig siya, nalutong siya. Akong bahala sa pagpiprito tsaka sa pag-flat ng dough. Tapos si Mrs. naman na siya naman ang bahala mag-packaging, magtimbang, tsaka mag-flavor. Oh, yan. And diretso seal na. Bali, ang isang pack po ng lettuce chips namin ay 100 grams. So hanggang ilang oras ka dito pag marami order? Hanggang madaling araw ba? Hanggang madaling araw po. So ito walang flavoring, original.
Bali, ito po yung bestseller namin, sour cream. Ang gagawin po namin. And then, pagkatapos pong timbangin, tsaka po namin lalagyan ng flavoring. Yan. So, 98 grams siya Yes. plus yung flavor. Flavor po. Ngayon, naging ano na siya. 101. Yan, may sobra. Okay lang yun. After pong malagyan ng flavor, ito na po namin siya Sinishake nyo na lang. yes po. So, madali Kasi- lang pala siyang lagyan ng flavoring. Dati po ay sa plastic, nadudurog siya. Paglipat-lipat po. After po nun ay sisil na po natin siya. Okay na po. Nakasealed na po siya. Tapos i-check po natin kung totally pong naka-lock na siya. Kasi pag sumingaw po ay mawala po yung crunchiness ng ating lettuce chips. Nung may work pa kasi siya, gabi na siya uuwi. So, kukulitin ko na siya, ipack mo na to. Magpiprito pa kasi Kasi ako. more on packaging ako siya sa Ako yung gumagawa talaga. ng papunta sa prito. Tapos, tatawagin ko naman siya nun para Sticker. sa timbang, sa flavor. Minsan po, galit na to kasi Pagod galing na. trabaho. Pagod na. Pag kasi may hinahabol akong oras, may hinahabol kami na time frame. Minsan nga, nadidelay kami nung una. Ayaw namin madelay kasi nakakahiya din sa customer namin. Pag sinabi nilang kailangan namin ng tomorrow ng gabi, gusto namin, mga tanghali pa lang, nadadala na namin. Tapos nung pumasok, nag-back to work na ako, kinukulang na talaga kami kasi kami lang yung nagawa talaga. So may order, nabibiting kami sa time, nabibitin din sa stocks. So pinag-resign na niya ako. Sumugal na kami na mag-resign kasi may nakita po kaming potential doon sa product na 1 week lang halos, marami na pong umorder. Doon po lumakas yung loob namin na ituloy-tuloy na. Kaya po, napag-isipan po namin dalawa na mag-resign na siya sa work niya. Sa isang linggo, nakaka 100 to 150 pieces kami ng gawa. Pinakamataas na namin nung last week, may umorder ng Ang bag. anniversary, giveaways. 200 to 250 minsan. Ang pinaka mababa namin siguro 100 per week na ginagawa po namin. Kada morning kasi meron pa kaming ibang business na ginagawa. Kaya wala si wife. Mary Poppins. Mary Poppins. Pag kinukulang kami sa production, natawag talaga siya ng tropa niya. Hi, Rico. Si Yul Rico, po. kaibigan namin sa San Pablo pa. So ako yung gumagawa sa morning. Pag maraming order, may pumapasok po sa amin sa gabi. Kasi nung pinagbubuntis na ni Mrs., dyan namin nagsimula. Patikim ko sa kanya yung lettuce chips. Buntis siya nung ginigising ko ng madaling araw para tikman yung lettuce chips. Kaya na CS, katitin ng lettuce chips. Lumaki ng lumaki. Advantage ng pagiging full-time business owner. Nagkaroon kami ng more time sa mga kids namin. Nagkaroon kami ng family bonding na mas marami po. Unlike dati na pag-awas, pagod na, wala nang time sa mga kids makipaglaro. Ngayon, pag natapos na namin yung orders, yung kailangan na pieces, kailangan na box, pwede na kami mag-siesta time. Family time. Family time. Gala. Sa tingin ko nga mas okay pa kaysa nung pumapasok siya. Kasi 8 hours kang nandun, biyahe pa. Minimum lang makukuha mo. Naging magkabanda rin kasi kami nung Ayun, oo. high school. Siya yung vocalist namin, tas ako yung gitarista nila. Kaya siguro, parehas din siguro ng hilig. I found love. Darling,
normal naman mag-aaway. Pero kami, hindi naman natatapos yung isang araw na magkaaway kami kasi minsan lolokohin ko lang yan, tapos pag tumawa na siya, okay na, goods na ulit. Tsaka siguro sa tagal namin din magkakilala, tagal din namin Parang magkasama. sa ulo na, kumbaga. Nagsimula kasi kami, syempre, kaibigan muna, ganun, hanggang sa niligawan na niya ako. Invite po namin kayong try yung aming lettuce chips. Meron po kaming Facebook page, Lettuce Chips by Project Green. Sa mga gusto mag-reseller, PM lang po kayo sa page. Lagi naman po kaming online. Tsaka may number din po kami doon sa page. Maraming salamat sa Nagcarlan Hydroponics Growers. Sa mga resellers namin sa San Pablo, Los Baños, Pasig, Marikina. sa Pasig, Marikina, may reseller na din kami. May mga nagre-reach out na po kasi sa aming pasalubong center, tulad ng Colette's, Los Baños, na gusto nilang mag-reseller ng product namin. Ito nga po pala si John Fender. Ay. Say hi! And ito po si Elise. Si Elise po ang aming bunso. Bunso. Agri sa agri. And there you go, ang ating pagbabahagi na nawa po ay kayo ay naging inspired at ginanahan sa buhay na kahit sino, maliit ang puhunan or malaki ang puhunan, kung inyong pagtutulungan, lalong-lalo na kayo ay, if kayo ay young couple, kahit nga daw, sabi nga ni Sir Gio, normal lang daw yung nag-aaway, pero hindi tatapusin ng araw na hindi sila magbabati. Nadadaan lang sa biro. Buti pa kay Sir Gio kasi si Miss Mary si Ma'am Mary parang masiyahin. Madaling patawanin, kaya bati na agad. So wag niyo pong patagalin ng overnight. And yan po ang inspiration na pwede kayong magsimula sa simpleng negosyo, sa ganitong kalaking processing area, pwedeng magkaroon ng ganitong produkto. At soon, magkakaroon na po sila ng kanilang second production area. And available na po ito sa Agri Marketplace natin. And meron ba kayong gustong i-share, Sir Gio? Another parting words for our viewers para ma-inspire sila na maglakas loob, magnegosyo na rin. Basta itry nyo lang. Try lang kayo ng try. Kami nakailang negosyo kami na hindi naman nagiging successful talaga. Basta mag-try lang, tsaka gawin kung anong gusto nyong gawin. Para, kumbaga, yung hobby nyo, gawin yung negosyo. Yan. So, yung passion nyo, yung gawin yung negosyo, para hindi napapagod, konting puyat, kaya pa rin gawin. Kaya pa rin. Sabi nyo kanina, ma'am, hindi susuko. Hindi susuko. Walang sukuan. Walang sukuan. Yeah. So, agree ba kayo sa Agri? Agri sa agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.